Ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? 6 days po ako hindi nakapag-upload. Medyo busy kasi nagpapagawa ako na extension dito sa shop. At medyo maingay pa mga Ka-Antrep kasi open pa yung aming mga roll-ups. So, yung gate lang ng shop ang sarado. Pero yung mga roll-ups ay open pa kasi katatapos ko lang din mag-exercise. So mga Ka-Antrep, may katanungan na isa nating Ka-Antrep dito kung ano daw ba yung mga mabibilis or fast-moving na mga bolts and nuts. Alam nyo mga Ka-Antrep, maraming nag-underestimate sa mga bolts and nuts mga Ka-Antrep. Baka akala nyo, ang bolts and nuts po mga Ka-Antrep, kung titingnan mo siya mga Ka-Antrep, para siyang i-underestimate mo or i-take for granted mo na parang akala mo hindi mabenta or akala mo ang liit lang ng tubo kasi magkano lang mga bolts and nut bintahan, 8, 9, 10 piso, 4, 16 pataas. Pero mga bolts and nuts mga Ka-Antrep, alam nyo, napaka-importante po sa motor parts business or sa motor shop, lalo na kung may repair shop or may mekaniko po kayo dahil madalas pong ginagamit talaga ang mga bolts and nuts. Pero syempre mayroon tayong tinatawag na mga fast moving na mga bolts and nuts para lang talaga sa mga motorcycle. Sa amin kasi mga Ka-Antrep, meron kami hanggang sa mga malalaki, yung mga 3/4, yung mga uno na talaga, mga pang malalaking gamit na sa kanya. Ginagamit tayo siya sa mga hand tractor, sa mga truck, sa mga sidecar, side wheel, mga ganon, yung mga 3/4, 5/8, 1/2, 1. So mga Ka-Antrep, yung mga fast moving natin mga Ka-Antrep, na mga bolts mga Ka-Antrep, meron kasi tayong tinatawag basic ito mga Ka-Antrep, sa mga marami ng alam sa mga bolts and nuts and sa mga familiar na napakarami pong klase talaga ng mga bolts and nuts. Meron tayong tinatawag na fine thread bolts, meron tayong tinatawag na rough thread bolts, straight thread, at saka super fine thread na mga bolts. Tapos meron tayong ordinary, may high tensile, at meron tayong stainless na tinatawag. Yung mga klase na yung nung nabanggit ko, nung fine thread, nung rough thread, nung straight thread, at saka super fine thread. Depende sa pinagagamitan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito mga Ka-Antrep, basic po yung basic. Yung kumbaga yung pinaka fast moving at pinaka basic. So meron tayong mga ganong klaseng bolt at meron tayong tinatawag na mga Allen bolt or push bolt, meron tayong tinatawag na wood screw bolt, at meron din tayong tinatawag na mga metal screw bolt, meron din tayong tinatawag na mga body cover bolts or mga body bolts. Maraming klase ng mga bolts and nuts, at meron tayong mga task bolt, meron tayong hex bolt, meron tayong mga button bolts, meron tayong flange bolt, meron tayong ordinary bolt. So mga Ka-Antrep, ang ating pag-uusapan i-share ko sa inyo para maunti-unti nyo lang ba, kasi sa sobrang dami nga ng bolt mga Ka-Antrep ay ito yung mga pwede nyong i-take down or i-take note na ma-share ko po sa inyo. Umpisa natin sa mga ordinary. Ordinary po, mayroon tayong mga screw bolt na ordinary na kukuha po ako ng sample. Okay mga Ka-Antrep, take note po tayo. Mayroon tayong tinatawag na fine thread screw bolt. Ayan. Ayan metal screw bolt. Ay, hindi ito metal screw bolt, ordinary screw bolt. Yung ganito yung ulo niya. Ganyan, yung ganito yung ulo niya, screw. Tapos ordinary yung thread niya, fine thread. So ito kasi mga Ka-Antrep, ayan, 3mm. Meron tayong 4mm at meron tayong 5mm at meron tayong 6mm. So yung mga ganito kasi mga Ka-Antrep, ginagamit ito diyan sa mga headlight, yung mga bolt doon dito sa mga liig ng mga headlight, doon mga Ka-Antrep sa mga handle switch. So may mga pinagagamitan ito mga Ka-Antrep kahit ganito na siya kaliliit. At iba-ibang haba niyan mga Ka-Antrep. Nagsisimula yan sa 10mm or 5mm, pahaba ng pahaba. Ito lang yung mga kinuha ko hanggang sa ganito kahahaba, sa pinakamahaba mga Ka-Antrep. Hanggang ganito or mas mahaba pa. So take note nyo po ay from screw bolt, fine thread screw bolt, simula ka sa halimbawa sa 3x5, 3x10, 3x15mm yan siya. Ganun din dito sa 4mm hanggang 5mm hanggang 6mm hanggang 8mm mga Ka-Antrep. 6mm ito na screw, tapos may 6mm din na ordinary. Wait lang. Okay, kumuha lang ako ng sample mga Ka-Antrep. Okay, take note nyo na po yun yung nasabi ko kanina. So mga Ka-Antrep, ito naman yung
Di ba natapos tayo 6mm na screw bolt. Ayan yung ulo niya, ginagamitan ng screw. Yung haba po nito, simula ka po sa 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, kung anumang haba ang kailangan mo. Siguro mga hanggang 60 lang nun. Next naman mga ka-antrip, ito yung 6mm naman na 8 naman ang ulo. Ito yung mga ka-antrip yung tools mga ka-antrip, number 8 na T-wrench or box wrench or open ang gamit. Kasi karamihan nito mga ka-antrip is sa mga crankcase, yung baon baga. Kaya dapat maliit ang ulo niya kasi nakapasok yan, nakabaon yan ng ganyan. 6mm. Ito mga ka-antrip, 6mm din mga ka-antrip, pero G's ang ulo. Ayan, ibig sabihin ng G's ang ulo, number 10 ang tools na gagamitin. Ito, 6mm ang katawan niya, pero ang gamit na tools dito ay 8 or number 8. Ito naman, digits or number 10 na open or close or combination or kung T-wrench man yan o kung socket. So, pareho yan sila mga ka-antrip ng laki ng katawan, 6mm, sa ulo lang nagkakamali, ay nagkakaiba. Kasi ito karamihan mga ka-antrip, kapag 8 ang ulo, karamihan baon yan, mga pang crankcase, mga pang side covers na kailangan ibaon siya, mga pangloob. Ito siya, yung number 8, yung kailangan dukutin mga ka-antrip, ubo lang ako. So karamihan mga ka-antrip, kapag number 8 ang ulo mga ka-antrip, ang purchase nyo ay stainless na fine thread. Ito siya mga ka-antrip, fine thread. Yung thread niya ay fine. So start ka dyan sa 6x5, 6x10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Yung mahaba mga ka-antrip, kailangan din yung sa crankcase. So ito naman mga ka-antrip, ang ordinary 6mm na number 10 ang ulo niya, ang tools na ginagamit. So may mas mahaba pa dito mga ka-antrip. Mga full thread yan yung mga maiikli. May full thread na tinatawag, yung simula dito hanggang dito full thread. Ito naman ay half thread. Yan, pwede nyo sabihin full thread or half thread. Depende kasi sa paggagamitan mga ka-antrip. Ito yung mga maiikli nito mga ka-antrip. May full thread din at may half thread siya. Yung ating, kapag umorder kayo mag-purchase, halimbawa 6mm number 8 head. Ibig sabihin ang ulo nito head 8. Or 6mm ordinary number 10 head. So ang ulo nito ay 10. So sa haba mga ka-antrip, start kayo lagi sa 5. 5mm, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ganun kahaba. Ordinary. So 6mm na number 8 ang head. 6mm na number 10 ang head. So half thread, meron ding full thread na tinatawag kagaya nito. Ito yung ating full thread mga ka-antrip. So, full thread ito mga ka-antrip. Ito naman ay 8mm. 8mm mga ka-antrip yung katawan niya, pero ang ulo nito mga ka-antrip ay 12mm. So, ibig sabihin, 8mm ang katawan nito na fine thread, na full thread, fine full thread, pero ang tools na gagamitin mo dito ay number 12 or yan tinatawag di 12. So ang haba naman ito mga ka-antrip, hanggang pahaba yan siya. Start ka dyan sa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 hanggang 100 kasi meron kami nito yung haba mga ka-antrip, mga hanggang ganito. Karamihan yan pag ganyan. Ito mabenta ito mga ka-antrip ha, yung 6mm mga ka-antrip. 6mm ordinary mabenta at saka ang 8mm. Kasi madalas yan mga pang motor talaga yan. Next mga ka-antrip, meron tayong tinatawag, may full thread din ito mga ka-antrip ha, at may half thread. Kaganito, half lang ang thread niya, tapos kung buo yan, full thread ang tawag. So ngayon mga ka-antrip, ito naman tinatawag natin na 10mm. Ang katawan niya 10mm, pero ang ulo nito mga ka-antrip ay 14 ang tools na ginagamit. Yan ang tinatawag na D14. So, medyo masalimuot kasi ang mga bolt mga ka-antrip, yung mga bumibili. Hindi kayo minsan magkaintindihan. Minsan bumibili, hindi pa nila alam kung fine thread ba yung binibili nila or rough thread. So, depende sa paggagamitan. Kasi, halimbawa, kung yung kailangan siyang i-thread na fine thread yung papasukan doon, hindi mo pwedeng pasukan niya ng rough thread kasi malulus thread yun. So, hindi na magpasok ng maganda yung bolt na i-ano mo, na gagamitin mo. Pero kung maging familiar ka ng mga ka-antrip, usually, kapag sa mga motor igagamitin, fine thread talaga yan mga ka-antrip, yung mga ganito ang thread. Pero kung mga pang makina, rough thread yan sila. Or yung mga pang sidecar, pang top down, yung pang labas. So, ito mga ka-antrip, ang tinatawag nating 10mm ang katawan, 14mm naman ang kanyang tools na ginagamit. Ito ay half thread. Meron ding full thread. Yan, full thread na fine thread. Okay? Next naman mga ka-antrip, ito yung tinatawag nating 12
12 mm ang katawan, 12. Ito naman ay 17 yung kanyang tools mga ka-antrep. So ito yung sinasabing 17, ang katawan niya ay 12 mm. So ito maiksi lang yung nakuha kong sample, pero hanggang mahaba diyan mga ka-antrep. Meron kami yan hanggang mahaba mga ka-antrep. So start ka diyan sa halimbawa 12 by 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ang 12 by 40 mga ka-antrep pinakamabenta para sa mga ano ba tawag dito, sa mga shock. Ito naman mga pang TMX di tangke. Ito naman ang deduce sa mga pang shock ng mga pang XRM, mga maliliit na motor. Kasi yung bushing noon maliit. So yun, tandaan yung mga ka-antrep ha. Ito siya ay ang ating 12 mm. 12 mm tapos ang haba, bahala na kayo. Ang tools nito ay 17, number 17 ang head. Ito naman ay 14 mm, number 19 naman yung kanyang head. Yan siya. So, bihira-bihira na ito mga ka-antrep, kahit na wag na muna kayo nitong 14 mm mga ka-antrep kasi bihira-bihira na ito siya. Bihira-bihira na ito binibili at hindi ito madalas binibili. So, stop muna kayo doon hanggang sa 12 mm mga ka-antrep. Ayan, yan ang kumpletuhin nyo. Ngayon mga ka-antrep, pagdating naman sa rough thread na tinatawag, ito yung rough thread na tinatawag. Yung rough, yung kanyang thread, kaya nga siya tinatawag na rough thread. Oh. Ito yung pagkakaiba nila ng thread. Ito fine, ito yung rough thread. Ayan siya. Meron din ito mga ka-antrep, stainless, at saka meron ding ordinary. Itong hawak ko mga ka-antrep ay stainless. So, ito yun siya, yung mga matitibay sa kalawang. Hindi basta-basta kinakalawang o hindi kinakalawang. Meron tayong mga ka-antrep tinatawag na high tensile naman or high tensile. So, wala akong nakuha na sample. So, kung anong sukat nito mga ka-antrep na rough thread, yun din ang sukat mga ka-antrep ng rough thread na high tensile. Of course, ang high tensile at si stainless mga ka-antrep, meron ding tinatawag na fine thread or rough thread. So, meron kami niyan. Wala lang akong nadala. Ang mabenta mga ka-antrep sa rough thread mga ka-antrep, stainless man or ordinary or high tensile, ay doon din mga ka-antrep sa 1/4. Ang 1/4 mga ka-antrep, katumba siya ng 6 mm kong fine thread. Pero dahil rough thread siya, 1/4 ang tawag sa kanya. 1/4 by 1, 1/4 in 1 in 1/4 by 1 and 1/2, 1/4 by 2, 1/4 by 2 and 1/2, 1/4 by 3, and so on. Yun yung mga orderin nyo mga ka-antrep kasi maraming gumagamit nitong 1/4 mga ka-antrep, lalo na doon sa mga lugar mga ka-antrep, kung sa mga munisipyo, maraming gumagawa ng mga sidecar or yung mga tricycle. Kasi sinasahig doon mga ka-antrep ay 1/4 yan, by 1 and 1/2. So, mabenta yan. 1/4 by 1, mabenta rin. So, after ng 1/4 mga ka-antrep, ang katumbas naman ng rough thread ng ating 8 mm ay 5/16. So, ganun din siya mga ka-antrep. 5/16 by 1, 5/16 by 1 in 1/2, 5/16 by 2, 5/16 by 2 in 1/2. So, after ng 5/16 mga ka-antrep, meron na tayong 3/8. So, si 3/8 mga ka-antrep, ang pinakamabenta talaga dyan sa 3/8 ay 3/8 by 1 at 3/8 by 1 in 1/2. Si 3/8 by 1 mga ka-antrep, ay madalas po yun ginagamit sa sprocket kapag naka-steel hub mga ka-antrep or mga naka-steel sprocket bolt, yung mga ditangke like TMX, like mga Rusi, Motorstar, Euro. Halimbawa mga ka-antrep, mga naka-steel bushing sila mga ka-antrep, tapos nasira na yung bolt nila. Ang pwede pang replace doon kung hindi pa sila magpapalit ng buong isang set kasi steel yun siya, ay ang pang temporary na pamalit doon ay 3/8 by 1. So, dapat meron kayong 3/8 by 1, 3/8 by 1 in 1/2 kung itatagos na siya at inanat. Medyo masalimuot kasi itong bolt mga ka-antrep eh. Pero katagalan kasi, halimbawa, para nakabisado mo na, pag sinabi, saan nyo po ilalagay? Kasi ang daming mga customer talaga mga ka-antrep na hindi nila alam. Hindi nga nila alam kung tawag. Yung bolt daw, pabili ng bolt, pero nut pala yung kanilang tinutukoy. Or minsan, pabili daw ng nut, pero mahaba. Yun pala bolt ang kanilang tinutukoy. At saka, maraming mga customer talaga mga ka-antrep na hindi familiar sa mga sukat ng mga bolts and nuts mga ka-antrep. So, ang gawin nyo mga ka-antrep, gawa kayo nung parang gawa namin na ka-plywood, tapos nandoon lahat ng sizes as sample na nandyan lang sa nandyan lang sa dingding. Ayun mga ka-antrep po. Ayan. Ayun. Yan. So, minsan, pinapaturo ko na lang kung saan doon. Tingnan kung saan doon. Ngayon, minsan mali ang natuturo nila. Halimbawa, fine thread ang kailangan. Ang natuturo nila, rough thread. So, tatanungin mo na lang kung saan gagamitin. Kasi halimbawa, pang ilalim ng footrest. Ano yan dyan? Fine thread yan dyan.
Kasi hindi naman nila maipapasok yan kung rough thread ang ibigay nyo or posibleng ma-loose thread pa yung kanilang paggagamitan kung hindi natin aalamin kung ano yung ibibigay natin sa kanila. Minsan may mga pumupunta dito, dala-dala ang bolt loose thread daw, tapos fine thread or ginamitan ng rough thread, yun pala ang papasukan, fine thread or rough thread, vice versa. Tapos yun na, nagka-problema, nag-loose thread na, mas malaki na ang problema. So, ayun siya mga ka-antrep. Ako kasi pag bolt tapos hindi alam yun, sinisilip ko talaga, nilalabas ko yun at sinisilip ko talaga kung ano yung kailangan nila. Concern baga, hindi lang yung basta lang bigay or whatsoever, na gusto ko na ma-serve talaga yung kailangan nila. Kahit na maliit lang na bagay yan, talagang nilalabas ko yan, sinisilip, pinapasukat. Yun yung kagandahan mga ka-antrep kapag sa shop bibili ating mga customer. Kasi halimbawa, so halimbawa, ano po yun, rough thread or fine thread? Hindi ko alam ma'am kung mga gaano po kahaba, anong tools po ang gamit nyo, anong ulo po nun. So, halimbawa, sabihin siya, D12, bibigyan ko yan ng, mga gaano po kahaba ganito, bibigyan ko yan sila ng fine thread na D12 ang ulo, kagaya nito, ng ganun kahaba sa tinuturo nila, at bibigyan ko rin sila ng rough thread na ganun din yung laki, katumbas ng 8mm ang 5/16. So binibigyan ko at yan, sukat nyo po dyan. Huwag nyo pong idiretso kung masikip, kasi dalawang ikot lang, pangatlo kapag hindi yan yung thread niya doon na papasukan, hindi na iikot yan siya. So yun lang mga ka-antrep. At meron tayo pang tinatawag na mga flange bolt mga ka-antrep, yung malalapad yung kanyang ulo dito, yung para bagang may washer na siya nakasama, tawag doon flange bolt. So kung ano yung sukat ng ating mga bolt na mga ordinary or fine thread, ganun din yung sukat nila mga ka-antrep. And then sa push bolt naman mga ka-antrep or sa tinatawag nating Allen bolt mga ka-antrep, madalas kasi yung ginagamit like sa stator, yung 8x20 na Allen bolt, yun bang Allen tools yung ginagamit dito, yan siya. So madalas yun sa stator, mas gusto nila doon fine thread na stainless. So dapat meron kayo doon na yun siya makasama mga ka-antrep. Kung walang Allen bolt, mahirap kasi yun siya mga ka-antrep kung hindi Allen bolt. Ganito lang naman yun kalaki. Kung di Allen bolt, kasi nga hindi mo siya maiikot kasi nandun siya sa stator. So dapat Allen bolt talaga para mahigpitan siya. So same lang din yun siya sa 8mm siya. So sa Allen bolt natin mga ka-antrep, meron tayong Allen bolt din na 6mm. So 6mm, 6x5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Sa 8mm ganun din. Allen bolt, kung stainless man yan o ordinary, pero kalamitan po sa Allen bolt kasi is stainless, pero meron ding ordinary. So order nyo lang, halimbawa Allen bolt 8x5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ganon din sa 10mm. So tanda lang natin 3mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. Pero ang pinakamabenta doon sa nabanggit natin hanggang sa 12mm lang. Ang 14mm hindi na masyado mga ka-antrep. So, i-discuss siguro natin ito sa susunod, yung part by part talaga, at with matching doon tayo sa aming sa aming mga tools talaga mga ka-antrep. So, akala natin mga ka-antrep na maliit lang ang ating kita dyan sa bolt, pero tinatawagan nila yan na tubong lugaw. Kasi nga naman mabenta. Pero syempre, ang kagandahan kasi sa mga bolt mga ka-antrep, kahit may kalawang na yan siya, mabenta pa rin. Lalo yung mga ordinary, madalas yan kinakalawang kagad. Pero nabibenta pa siya mga ka-antrep kahit nakalawangin na yan dyan. Lagyan ng langis lang yan, nabibenta at nabibenta talaga siya. Walang sira. So, yun lang mga ka-antrep, sana'y nakatulong. Pero i-discuss po natin ito ulit kasi nabasa ko lang yung comment na isa nating ka-antrep tungkol sa mga bolts na nut. So, yun sana na take note nyo po yung ating mga fast moving na mga sizes ng mga bolts na dapat po meron. So, yun mga ka-antrep ha, kung anong bolt meron kayo ng mga mm, orderan nyo rin ng nut na same din. Diba, halimbawa, sabi natin kanina, umorder ka ng ordinary bolt na 6mm, 6x5, 10, 15, 20. So, order ka rin ng nut na 6mm. Order ka rin ng flat washer na 6mm. Order ka rin ng lock washer na 6mm. Yun, partner yun siya. Yung nut kasi, yun yung lock dito. Kasi kung walang nut din yun at wala kang palindang nut, marami po, madalang yung bibili ng bolt na hindi bibili ng nut. Kailangan palaging may nut. So, kung hindi sila bibili ng nut, madalang yun, madalas talaga dapat mayroong nut at flat washer at lock washer.
Bihira pa nga ang lock washer, unahin nyo ang flat washer. Kung anong size ng bolt nyo, yun din ang order ng size ng inyong flat washer. Yun lang mga ka-Antrep. Sana ay naka-input po ako dito sa ating usaping bolts and nuts. Bye!